Walang kwentang matanda. Iyan ang tawag sa akin ng sarili kong anak. Sa harap pa ng aking pamilya, ang hiya na iyon. Halos ikamatay ko. Buong buhay ko, ako ang lolo ng tahanan. Pero, ang utang na loob nila, nawala. Tinawag akong istorbo sa sarili kong bahay. Pero hindi nila alam ang aking lihim na yaman. Ang titulo ng bahay. Nasa pangalan ko pa rin. Hindi lang lock ang papalitan ko. Aayusin ko ang aking dangal. At magbibigay ako ng leksyon na tatandaan nila. Kung nakaranas ka rin ng kawalang galang, like and share mo ito. Kwentuhan mo ako. Kaya, kinabukasan, pagpasok pa lang ng unang sinag ng araw sa bintana ng sala, ako'y bumangon. Kinuha ko ang aking mga susi. Tinawag ko agad si Mang Berto na locksmith sa amin at pinalitan ko ang lahat ng seradura ng bahay. Ang pangunahing pinto, ang likod na pinto, ang gate, lahat. Hindi ako nagsabi kahit kanino. Hindi ako nag-ingay. Walang iskandalo. Dahil sa katahimikan na iyon, alam ko na. Ang labis sa pamilyang ito ay hindi ako, kundi sila. Hayaan ninyong ipakilala ko ang sarili ko. Kung makikinig kayo, dapat malaman ninyo ang pangalan ng matandang kausap ninyo. Ang pangalan ko ay Mateo Trinidad San Pedro, pero sa buong buhay ko, tinawag nila akong Don Mateo. Simpleng-simple lang. Isinilang ako sa isang probinsya sa Batangas at lumaki ako sa bukid. Nagtatrabaho gamit ang aking mga kamay mula pagkabata. Naging panday ako, naging panadero, at kung ano-ano pa. Hindi ako nagkaroon ng mataas na pinag-aralan, pero nagawa kong itaguyod ang aking pamilya. Pinalaki ko ang aking mga anak sa kaunting mayroon ako, at palagi kong inuuna ang kanilang pagkain bago ang sa akin. At ngayon, sa edad kong 73, tinawag nila akong walang kwenta. Isipin nyo, ang pagkain na iyon ay noong linggo. Lahat kami ay nakaupo. Ang aking mga anak, ang aking mga apo, pati na ang manugang kong iyon na laging may tingin ng paghamak sa akin. Dati, ang mga tanghalian na iyon ay para sa pagdiriwang. Ngayon, tila isa na lang itong obligasyon. Nararamdaman ko na ang kakaibang kapaligiran sa loob ng ilang linggo. Katahimikan, mga tingin, para bang istorbo ako kahit magbukas lang ng refrigerator. Pero ang araw na iyon ay ibang-iba. Sa araw na iyon, natapos na ang mga patama. Ang bunso kong anak, si Benji. Siya ang pinakamalaking tinulungan ko noong nawalan siya ng trabaho. Sa harap ng lahat, binitiwan niya ang nakakalasong salita. Walang kwentang matanda. Uulitin ko, hindi ako nasaktan. Sa loob ko, naramdaman ko na parang pinipiga ang aking dibdib ng isang bato. Pero natutunan ko na minsan, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa 1,000 sigaw. Kaya wala akong sinabi, kumain lang ako. Pinunasan ko ang aking bibig, tumayo ako sa mesa at nagpunta sa aking silid. Doon, nakaupo sa kama, nakatingin sa bintana, nag-isip ako buong hapon. Inisip ko ang lahat ng ginawa ko para sa kanila at ang lahat ng ginagawa nilang hindi paggalang sa akin. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, nanatili akong gising. Nakatingin lang sa kisame. At nang sumikat ang araw, walang sabi-sabi, lumabas ako ng bahay. Naglakad ako papunta sa hardware ng aming barangay. Doon si Don Felipe, isang matanda kong kaibigan, ang laging nag-aasikaso. Humingi ako ng mga bagong seradura, ang pinakamaganda na mayroon siya. Mga bagong susi, kumpletong set. At siya na hindi na nagtanong pa, ay ibinenta sa akin. Bumalik ako sa bahay, pumasok ng dahan-dahan. Tulog pa rin ang lahat. At doon, sa katahimikan na iyon, sinimulan kong palitan ang mga seradura, isa-isa. Gamit ang sarili kong mga kamay. Dahil kung mayroon man akong natitira, iyon ay lakas at dignidad. Nang magising ang anak ko at makita ang ginagawa ko, namutla ang mukha niya. Anong ginagawa mo pa? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo at sinabi ko lang, huwag kang mag-alala. Wala, inaayos ko lang ang nasira. Dahil sa buhay na ito, anak ko, may mga bagay na kung hindi mo isasara, hindi matatapos ang pagkasira. Ang mukha ng anak ko noong umagang iyon, maniwala kayo, hindi ko malilimutan habang nabubuhay ako. Kalahati pa lang ang gising ng kanyang mata dahil sa antok. Pero nang makita niya ako doon sa pintuan, nakaluhod,
Pinapalitan ang mga seradura gamit ang sarili kong mga kamay. Biglang nawala ang kanyang antok. Hindi niya alam kung sisigawan ba ako, kung lalapit ba, kung magtatanong. Pero syempre nagtanong siya. At ako sinabi ko lang iyon sa kanya na inaayos ko ang nasira. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong pa. At hindi rin ako magbibigay ng anumang paliwanag. Ang natitirang bahagi ng pamilya ay nagsimulang gumising ng unti-unti. Ang aking mga apo na hindi pa masyadong nakakaintindi ay nagtataka na nakatingin mula sa hagdanan. Ang iba kong mga anak na may mukha ng takot. Takot dahil alam nilang may nagbago pero hindi pa nila lubos na nauunawaan kung paano. At ang manugang ko, ang babaeng iyon ay palaging magaling magpanggap na biktima. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya magawa. Tumayo siya sa kusina na may hawak na tasa, walang imik. Nang matapos ko ang huling seradura, dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang lumang basahan. Tumingin ako sa paligid at sa lahat ng kapayapaan sa mundo, sinabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Simula ngayon, ang sino mang gustong pumasok sa bahay na ito, magpaalam sa akin. Wala nang susi para sa lahat. Tapos na. Maaari ninyong isipin kung gaano katahimik ang nangyari. Walang nangahas na magsalita. At ako, hindi na ako umasa pa. Dahil kahit mukhang wala ng lakas ang isang matanda, ang hindi kailanman nawawala ay ang karapatan na igalang. At kung iyon ay kailangang ituro sa pamamagitan ng aksyon, hayaan. Lumipas ang ilang mahabang minuto. Bawat isa ay bumalik sa kanilang mga gawain. Ang ilan ay nagpanggap na walang nangyayari. Ang iba ay nagkunwari na nagtatampo. Pero hindi na ako uurong pa. Hindi, pagkatapos ng lahat ng tiniis ko, nagpunta ako at umupo sa aking paboritong silya. Iyong nasa tabi ng bintana ng dining room. Mula doon, nakikita ko ang lahat. Ang kalye, ang bakuran, ang entrada. Nagsindi ako ng sigarilyo kahit na hindi na dapat para sa baga ko. At nag-isip ako, inaalala ang mga bagay noong nakaraan. Kung paano ko itinayo ang bahay na iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi ito binili ng tapos na, hindi po. Ginawa namin ang bahay na iyon ng unti-unti sa pamamagitan ng pag-iipon. Sa pamamagitan ng pagsisikap, ladrilyo sa ladrilyo, bubong sa bubong. At isipin ninyo, ngayon, gusto nilang iparamdam sa akin na ako ay istorbo dito. Ang anak ko, si Benji, ang tumawag sa akin na walang kwenta, ay lumapit pagkatapos ng ilang sandali. Naglakad siya ng dahan-dahan, parang may hihingin pero hindi naglalakas loob. At sinabi niya sa akin, "Pa, kailangan ba talagang gawin iyon?" Tinitigan ko siya. Nagsalita ako sa isang kalmadong boses pero matigas. "Sa tingin mo ba gusto kong gawin ito? Sa tingin mo ba masaya akong magpalit ng seradura, mag-isip kung sino ang papapasukin at sino ang hindi?" "Hindi, anak. Pero may mga bagay na ginagawa natin. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil napipilitan tayo." Nanatili siyang tahimik. At ako, pagkatapos ng ilang segundo, binitiwan ko ang isang bagay na matagal ko nang itinago. Noong mga bata pa kayo, ilang beses ko kayong pinagsarhan ng pinto? Ilang beses kong ikinandado ang pinto para hindi kayo makapasok? "Hindi, kailanman," sagot niya, habang nakayuko ang tingin. "Kaya, intindihin mo. Ginagawa ko ito ngayon dahil wala na akong ibang pagpipilian. Hindi ito isang mahabang usapan, hindi na kailangan." Bumalik siya kasama ang iba. At ako, nagpatuloy lang ako doon, nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ng aming barangay na alam ko na sa ulado. Ang parehong mga kalye, ang parehong mga mukha. Pero ngayon, kakaiba ang pakiramdam ng lahat. Sa araw na yon, walang malalaking away o sigawan. Bawat isa ay naghanap ng kanilang sariling espasyo. Ang ilan ay nagsimulang magpadala ng mga mensahe sa cellphone. Ang iba ay nagkulong sa kanilang mga silid. Pero alam kong hindi magtatagal bago magsimula ang mga komento. At ganoon nga ang nangyari. Nang hapon habang nagwawalis ako sa bakuran, narinig ko mula sa kusina ang mga boses na mahina ang tono. Nag-uusap-usap sila. "Anong gagawin natin ngayon? Nabaliw na si tatay. Paano kung tawagan niya ang abogado?" Mga ganoong bagay. Akala nila hindi ko naririnig, pero sa pagtanda,
Natututo kang patalasin ang iyong pandinig para sa mga mahahalagang bagay. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami, lahat ay tahimik. Walang nangahas na tumingin ng diretso sa akin. At ako, sa halip na malungkot, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Dahil pagkatapos ng mahabang panahon ng paglunok ng kahihiyan, sa wakas, naglagay ako ng limitasyon. Sa wakas, ginawa kong malinaw na hindi ako kung sinong itatapon lang kapag hindi na kailangan. Pagkatapos maghapunan, tumayo ako, nagpunta sa aking silid. At bago ako humiga, kinuha ko ang isang lumang notebook na nakatago sa drawer. Doon, nakalista ang mga mahahalagang bagay. Mga pangalan, petsa, mga dokumento. Sinimulan kong suriin iyon. Dahil kahit hindi nila napapansin, ang titulo ng bahay ay nananatili sa aking pangalan. Hindi ko kailanman pinalitan ng eskritura o naglagay ng ibang tao bilang may-ari. At doon mismo, nang gabing iyon, gumawa ako ng isang mas malaking desisyon. Pero tungkol doon, sasabihin ko sa inyo mamaya. Dahil hindi pa tapos ang kwentong iyon. Kinaumagahan, nang simulan palang pumasok ang unang sinag ng araw sa mga bintana ng sala, gising na ako. Nakaupo na sa aking silya malapit sa bintana, kasama ang parehong kape na inihanda ko araw-araw, mula pa noong hindi ko na alam kung ilang taon na. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Pero hindi dahil sa kaba, hindi dahil nag-aalala, kundi dahil nakapagpasya na ako ng isang bagay. Isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng pagpapalit ng mga seradura. Tapos na iyon. Ngayon, oras na para sa susunod na hakbang. Linawin ang lahat ng isang beses at para sa lahat, upang hindi na maulit pa ang nangyari noong nakaraang araw sa hapagkainan. Habang humihigop ako ng kape, tiningnan ko ang barangay sa labas ng bintana, ang parehong mga puno, ang parehong kalye, pero mayroon akong ibang tingin. Dahil kapag gumagawa ang isang tao ng tunay na desisyon, nagsisimula siyang makita ang lahat ng kakaiba. Mas kalmado, mas tahimik ang loob. Walang galit sa aking dibdib ni kalungkutan. Tanging ang katatagan na minsan ay kailangan mong kunin mula sa kung saan wala ka ng inaasahang natitira. Eksaktong 8:00, dahan-dahan akong tumayo. Nagpunta ako sa aking silid. Kinuha ko mula sa drawer ang isang malaking dilaw na envelope kung saan ko iningatan ang lahat ng aking mahahalagang papeles, mga eskritura, resibo, liham. Nasa loob niyo ng kailangan ko. Ang titulo ng bahay nasa pangalan ko, pirmado mahigit 40 taon na ang nakalipas. At isa pang papel. Isang numero na matagal ko nang nakalista, ngunit ayaw kong gamitin hanggang sa araw na iyon. Ang kontak ng isang abogado. Matanda kilala ko. Isa sa mga taong gumagalang pa rin sa mga matatanda. Si Atty. Ricardo Carding Buenaventura. Inilagay ko ang envelope sa loob ng aking jacket. Isinuot ko ang aking sombrero at lumabas ng bahay nang walang ingay habang natutulog pa ang lahat. Naglakad ako ng dahan-dahan. May kalmado ng taong hindi nagmamadali, pero may layunin. Hindi kalayuan ang opisina ng abogado. Ilang kanto lang paakyat sa pangunahing avenida. Si Don Carding, iyon ang pangalan niya, ay sinalubong ako ng may ngiti. Kilala na niya ako. Don Mateo, anong sorpresa at dinala ka rito ng maaga? Tanong niya habang inaalok ako ng upuan. At ako, walang paligoy-ligoy, kinuha ko ang envelope at inilagay sa kanyang desk. Carding, gusto kong ayusin ang lahat ng ito. Gusto kong siguraduhin na kapag wala na ako, magiging maayos ang lahat. At habang nandito pa ako, walang sino man ang makakakuha sa akin ng akin. Binuksan niya ang envelope, sinuri ang mga papeles at dahan-dahang tumango. Mahusay ang pagkaingat, Don Mateo. Gusto mo bang gumawa ng testamento? O gusto mo bang maglagay ng legal restriction? Pareho, sagot ko. Pero higit pa sa testamento, gusto ko ngayon mismo na nakasulat na hindi maaaring ibenta, isangla o galawin ng sino man ang bahay na ito nang wala ang pirma at pahintulot ko. Sinimulan ni Carding na ihanda ang mga papeles. Humingi siya ng mga dokumento, detalye. Samantala, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa bahay. Hindi ko binanggit ang mga pangalan, hindi na kailangan. Sinabi ko lang na nakalimutan ang sarili kong anak kung ano ang paggalang. At hindi ko hahayaan na maging kaugalian iyon. Nandoon kami ng mga 1 oras.
pumipirma, nagbabasa, inaayos ang lahat ng nakatago sa loob ng maraming taon. At nang umalis ako doon, dala ang mga handa ng papeles sa ilalim ng aking braso, naramdaman ko. Paano ko sasabihin? Parang naglabas ako ng isang malaking bigat mula sa aking sarili. Dahil ngayon, hindi na lang ito issue ng pagmamataas. Issue na ito ng batas. Bumalik ako sa bahay, naglalakad ng parehong dahan-dahan. Binati ko ang ilang kapitbahay na sumisilip. Sa mga oras na iyon, kalagitnaan na ng umaga. Nang buksan ko ang pinto gamit ang aking mga bagong susi, syempre, nakita ko nagising na ang lahat. Gumagalaw na sila sa sala, sa kusina. Ang ilan ay tumingin sa akin pagpasok ko. Ang iba ay nagkunwari na hindi ako nakikita. Pero hindi ako pumunta doon para makipagtalo. Dumiretso ako sa dining room, inilagay ko ang envelope na may mga papeles sa mesa at tumawag ako ng may matatag na boses. Gusto kong umupo kayong lahat dito sandali. May sasabihin ako. Lumapit sila. Ang ilan ay may mukhang masungit. Ang iba ay may kuryosidad. Ang anak ko, si Benji, ang nagbitiw ng salitang iyon sa mesa, ay ang huling dumating. Nang nandoon na silang lahat, umupo rin ako. Hawak ko ang sombrero ko at nagsalita ako ng dahan-dahan. Parang nagkukwento ng isang mahalagang kasaysayan. Alam kong naging kakaiba ang mga araw na ito. At marahil, iniisip ng ilan na nag-e-exagera ako sa pagpapalit ng mga seradura. Pero gusto kong maintindihan ninyo ng isang beses. Ang bahay na ito, itinayo ko gamit ang aking mga kamay. Inabot ako ng maraming taon, pawis, sakripisyo, at hanggang ngayon, nasa pangalan ko pa rin ito. Ngayon, pumunta ako sa isang abogado at pumirma ng mga papeles para mas maging malinaw iyon kaysa kailanman. Walang sino man ang maaaring magbenta, gumalaw o magdesisyon tungkol sa bahay na ito kung hindi ako. At kapag wala na ako, ang mga bagay ay hahatiin ayon sa sinasabi ng papel na iyon, hindi ayon sa gusto ninyo. Nakita ko ang mga tingin na nag-cruise sa pagitan nila. Ang mga bulungan. Ang ilan ay nagsimulang magprotesta ng mahina. Ang iba ay nanatiling tahimik. At sasabihin ko pa sa inyo. Patuloy ko. Ang paggalang ay hindi binibili o minana. Ito ay kinikita. Kung iginagalang ninyo ako, ito ay mananatiling bahay ninyo. Kung hindi, alam ninyo na mayroon kayong pinto. At ang mga susi nasa akin. Walang sigawan, walang away. Tanging ang siksik na katahimikan na nananatili kapag ang mga bagay ay sinasabi ng walang paligoy-ligoy. Yumuko ang anak ko. Nagkrus ng braso ang manugang. Ang aking mga apo, ang mga kawawang iyon, hindi nila lubos na nauunawaan ang nangyayari. Tumayo ako, kinuha ko ang envelope, at bago ako bumalik sa aking silya, tinapos ko ng isang parirala na sinabi ko nang hindi tinaas ang boses. Mas gusto kong maging mag-isa sa aking bahay kaysa may kasama at pakiramdam ko ay istorbo ako. Kaya, kayo ang magpasya. At umalis ako, hinayaan na bawat isa ay mag-isip kung ano ang gusto nila. Dahil minsan, ang pinakamahusay na paraan upang magturo ay sa pamamagitan ng halimbawa, hindi sa pamamagitan ng walang lamang mga salita. Pero syempre, hindi nangangahulugan na naayos na ang lahat. Dahil may mga bagay na kahit sinasabi mo ng malakas, matagal bago maging maayos. At ang nangyari pagkatapos ng araw na iyon, aba, isa na namang kwento. Ang mga sumunod na araw sa umagang iyon ay, paano ko sasabihin? Mas tahimik sa labas, pero hindi sa loob. Kakaiba ang pakiramdam ng bahay. Wala na ang ingay ng pilit na pagtawa, at hindi na rin ang mga biro ng aking mga anak. Parang lahat ay naglalakad ng dahan-dahan, maingat na huwag akong galitin. Para bang alam nila na sa pagkakataong ito, naglagay ako ng seryosong limitasyon. At aaminin ko, hindi ako masaya doon. Hindi ko ito ginagawa dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa pangangailangan. Dahil maaari kang maging isang mabuting ama, isang mabuting lolo, isang mabuting tao, pero darating ang sandali na kung hindi ka magpaparespeto, lalamapasan ka. Bawat umaga, nagpapatuloy ako sa aking nakasanayan. Maagang gumising, naghahanda ng itim na kape, umuupo sa silya malapit sa bintana. Mula doon, nakikita ko ang mga kapitbahay na dumadaan, bumabati sa mga nakakakilala sa akin at nag-iisip ng marami.
Nag-iisip ako tungkol sa lahat ng aking pinagdaanan, sa lahat ng aking pinaghirapan upang maitayo ang bahay na iyon, kung paano ako umabot sa puntong iyon. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung kailan nasira ang paggalang sa pagitan ng ama at anak. Dahil hindi palaging ganoon. Noong maliliit pa ang aking mga anak, tiningnan nila ako na parang ako ang pinakamalakas na tao sa mundo. Pero ang mga taon, ang mga bagay sa buhay ay nagbabago sa mga tao at minsan para sa masama. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, lumapit sa akin ang pinakabunso kong apo. Mayroon siyang seryosong mukha, parang may gustong itanong, pero hindi naglalakas loob. At ako, hindi tumitingin ng diretso sa kanya. Nagpatuloy lang ako sa pagwawalis. Sinabi ko, sabihin mo anak, huwag mong itago ang duda. Nanatili siyang tahimik sandali. Pagkatapos sinabi niya, Lolo, bakit mo pinalitan ang mga susi? Ang tanong na iyon ay isang malambot pero matigas na dagok sa akin. Dahil doon, napagtanto ko na para sa mga bata, hindi palaging malinaw ang mga bagay tulad ng sa amin na mga matatanda. Yumuko ako ng bahagya, sumandal sa hawakan ng walis at sumagot. Dahil minsan, para maintindihan ng mga matatanda, kailangan mong gumawa ng mga bagay na mukhang kakaiba, anak. Pero ito ay para hindi nila makalimutan na ang paggalang ang una. Tumango siya nang hindi na nagtanong pa. At sa kanyang tingin, sumpa ko. Nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa mga mata ng sino man sa bahay na iyon. Pagmamahal, totoo, hindi awa, hindi obligasyon, pagmamahal. Lumipas ang 2 linggo ng ganoon. Walang malalaking labanan, pero may tensyon na lumulutang sa hangin. Iningatan ko ang aking mga papeles. Maayos ang aking mga gamit. Hindi ako nag-iwan ng kahit ano na nakikita. Natuto na akong huwag magtiwala ng lubusan, kahit sa mga kasapi ng pamilya. Dahil kapag tumatanda ang isang tao, natututo siyang makita ang mga bagay na ayaw niyang makita dati. Tulad ng paraan ng pagtinginan ng aking mga anak sa isa't isa, nag-uusap ng lihim, nagpaplano ng mga bagay. Marahil nag-iisip kung paano makuha ang bahay, ang aking mga gamit nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa isang araw, lumapit ang isa sa kanila. May hawak na papel. Ito ang panganay kong anak si David. Siya ang laging tahimik, pero ngayon, mayroon siyang seryosong mukha. Umupo siya sa harap ko at sinabi, Pa, nag-iisip ako. Hindi ba mas maganda kung ayusin na natin ang lahat para walang gulo sa huli? Tinitigan ko siya. Alam kong eksakto kung ano ang tinutukoy niya. At nang hindi nawawala ang aking kalmado, sumagot ako. At bakit ka nag-aalala ngayon kung hindi mo naman inintindi dati? Yumuko siya. Dahil hindi na tayo bata pa at ayokong magkaroon ng problema sa pagitan ng mga magkakapatid balang araw. Humigop ako ng kape. Tiningnan ko siya ulit at sinabi, Nakaayos na iyon anak. Nagpunta ako sa abogado. Lahat ay nakasulat at pirmado. At hindi magkakaroon ng problema dahil lahat ay gagawin ayon sa kung paano ko inayos. Kinuyom niya ang papel sa kanyang kamay pero wala nang sinabi pa. Tumayo siya at umalis ng seryoso. At doon, nakaupo ulit mag-isa, naunawaan ko na hindi lang ito issue ng paggalang. Ang oras ay lumipas at nanatili akong nakakapit sa pag-iingat sa akin dahil walang ibang gagawa nito para sa akin. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, bumangon ulit ako. Nagpunta ako sa kusina, kumuha ako ng isang baso ng tubig at nanatili akong nakatayo roon ng matagal, nakatingin sa bahay ng tahimik. Bawat ladrilyo, bawat muebles, bawat sulok ay may bahagi ko. Ang aking pagsisikap, ang aking kasaysayan. At kahit mukhang isa lang itong ordinaryong bahay, para sa akin, ito ay higit pa sa mga pader at bubong. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na may kukuha sa akin nito. At kung kailangan kong umalis balang araw, ito ay dahil sa ako ang nagpasya, hindi dahil sa pinapalayas ako. Pero ang hindi ko alam ay ang desisyon na ginawa ko mga linggo na ang nakalipas na palitan ang mga seradura at ayusin ang mga bagay ay magdudulot ng mga kahihinatnan na hindi ko inaasahan. Dahil ang mga anak, kapag pakiramdam nila ay naitabi sila, hindi palaging kalmado ang reaksyon at malapit ko nang matuklasan iyon. Hindi na kailangan pang may magsasabi sa akin.
Nararamdaman ko na sa hangin na may niluluto silang masama. Hindi lang ito ang katahimikan o ang mga tingin ng aking mga anak sa likod ko. Ito ay ang paraan ng pagbaba nila ng tono ng boses kapag pumasok ako sa sala. O kung paano bigla silang nagkulong sa silid na may cellphone sa tainga. Hindi mo kailangang maging manghuhula para malaman kung may pinaplano sila sa sarili mong bahay. At sasabihin ko sa inyo ng buong puso, hindi ako nagulat. Dahil kapag tumigil ka na sa pagiging kapakipakinabang sa mga anak mo tulad ng inaasahan nila, hindi ka na nila tinitingnan bilang isang ama, kundi bilang isang istorbo. At ako, gaano man kasakit isipin, tinanggap ko na iyon. Isang Miyerkules ng hapon, nakaupo ako sa aking paboritong silya, nakabukas ang bintana, nakatingin sa kalye. Ang liwanag ng araw ay bumababa na, nagbibigay ng mahabang anino na palagi kong gustong makita. Dahil nagpapaalala ito sa akin na matatapos ang araw, pero hindi pa lubusan. Bigla lumapit sa akin ang bunso kong anak si Benji. Ang parehong nagbitiw ng salitang iyon sa mesa. Ang parehong tumingin sa akin na parang ako ay isang lumang muebles. Umupo siya sa harap ko, nakatupi ang mga kamay, nakatingin sa sahig. Pa, sinabi niya, gamit ang boses ng mga hindi alam kung saan magsisimula. Nag-usap kami ng aking mga kapatid. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa pagtingin sa bintana na parang hindi ito tungkol sa akin dahil alam ko na kung saan patungo ito. At naniniwala kami, patuloy niya, na mas maganda kung pupunta ka sa isang lugar kung saan mas aalagaan ka, alam mo na. Isang lugar para sa mga matatanda kung saan mayroon kang nurse, doktor. Doon mismo, dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko at tinitigan ko siya ng diretsyo. Walang pagmamadali, walang galit. Isang asilo? Tanong ko na parang hindi ko alam. Hindi dahil sa ayaw namin sa iyo dito pa. Ito ay para sa ikabubuti mo. Naglakas loob siyang sabihin habang tinaas ang mukha. Tinitigan ko siya ng matagal hanggang sa huminga ako ng malalim at sinabi ko sa pinakatahimik na boses na lumabas sa akin. At mayroon na kayong napiling lugar? Nagkibit balikat siya. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ko. Tiningnan namin ang mga option. Oo, sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Hindi lang ito issue ng pagpapaalis sa akin. Issue ito ng mga papeles, ng pera, ng pagsakop sa akin. At naisip ko, kung sa tingin nila ay aalis ako sa bahay na ito ng ganoon lang, hindi nila ako kilala. Pero wala na akong sinabi pa. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking silya, sa kalmado tulad ng dati. Nagpunta ako sa kusina. Binuksan ko ang drawer kung saan ko iningatan ang mga bagong susi. Iyon lang ang mayroon ako. Tiningnan ko sila sandali, naramdaman ko ang kanilang bigat sa aking kamay at inilagay ko ulit sila. Alam kong papalapit na ang oras para kumilos. Nang gabing iyon, hindi ako naghapunan kasama nila. Sinara ko ang pinto ng aking silid at nanatili ako roon ng tahimik. Nag-iisip, nag-aalala ng mga bagay. Mula sa araw na inilagay ko ang unang ladrilyo ng bahay na iyon, hanggang sa araw na ipinanganak ko ang bawat isa sa aking mga anak. Inisip ko kung kailan ako naging hindi patas sa kanila. Kung mayroon ba akong nakalimutan. At palagi akong nakakarating sa parehong konklusyon. Ginawa ko ang pinakamahusay na magagawa ko sa kung ano ang mayroon ako. Kinaumagahan, nang simulan pa lang sumikat ang araw, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Nagbihis ako ng aking light blue na damit. Iyon ang ginagamit ko para sa mga mahahalagang bagay. At lumabas ako para maglakad sa barangay. Dumaan ako sa hardware, binati ko si Don Felipe, at bumili ako ng isang bagong kandado. Malaki. Isa sa mga hindi madaling buksan. Bumalik ako sa bahay bago sila nagising. Isinara ko ng maayos ang pinto, tinitiyak na nasa lugar ang lahat, at umupo ulit ako sa aking silya. Naghihintay na bumangon sila. Nang magsimula silang lumabas sa kanilang mga silid, isa-isa, nakita ko sa kanilang mga mukha ang pagkagulat nang makita ako roon, nakabihis, handa na parang walang nangyari. Ang bunso kong anak ang unang nagsalita. Pa, pinag-isipan mo na ba? Dahan-dahan akong tumango. Oo, pinag-isipan ko at nagpasya ako na hindi ako pupunta sa anumang asilo. Napangiti siya ng naiinis. Pero bago pa siya makapagsabi ng iba,
itinaas ko ang aking kamay. At nagpasya rin ako ng isa pang bagay. Tumayo ako mula sa silya, kinuha ko ang kandado mula sa bulsa at ipinakita ko sa hangin para makita ng lahat. Simula ngayon, ang bahay na ito ay isasara gamit ito. Ang sino mang hindi rumespeto, ang sino mang hindi nakakaintindi na hindi inilalabas ang ama dito na parang basura, aalis at hindi na makakapasok ulit. Nagkaroon ng katahimikan. Walang gumalaw. Naglakad ako patungo sa pinto. Inilagay ko ang kandado sa pangunahing gate at isinara ko ng may susi. Ganyan ang paggawa ng mga bagay, mga anak. Sabi ko sa kanila habang inilalagay ang mga susi sa bulsa. Hindi sa sigawan, hindi sa insulto, kundi sa mga aksyon. At doon nanatili ang lahat sa katahimikan. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin, walang nangahas na makipagtalo sa akin. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang walang kwentang matanda ay may matatag pa ring mga kamay para isara ang isang pinto at hindi na muling buksan ito. Pagkatapos ng umagang iyon, nang ikandado ko ang pinto, ganap na nagbago ang kapaligiran sa bahay. Hindi na lang ito ang hindi komportabling katahimikan dati. Ngayon, may iba pa. Isang tensyon na parang puputulin ng kutsilyo. Walang nangahas na magsalita ng diretso sa akin. Pero nararamdaman ko ang mga tingin. Naririnig ko ang mga bulungan kapag tumatalikod ako. Ang aking mga anak ay nandoon pa rin, oo. Pero naglalakad sila na parang nasa basag na salamin. Maingat na huwag akong galitin. At ako, nakaupo sa aking paboritong silya, nakatingin sa bintana, nararamdaman ko na sa wakas, nagkaroon ng kaayusan kung saan kailangan. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito galit. Ito ay paggalang. At kung kailangan kong iparamdam sa lahat na ang bahay na iyon ay akin pa rin para maalala nila, kung sino ang nagtayo nito, gagawin ko iyon. Kailanman. Isang hapon, habang nililinis ko ang aking lumang shotgun, iyon na mayroon ako bilang alaala lang, lumapit sa akin ang isa sa aking mga anak. Hindi ang bunso, kundi ang gitna, si Marco. Umupo siya ng tahimik sa tabi ko, nakatingin sa sahig, hanggang sa wakas, binitiwan niya. Tingin ko sumobra kami. Hindi ako sumagot agad. Nagpatuloy lang ako sa paglilinis ng dulo ng baril na parang hindi mahalaga ang sinabi niya. Pero sa loob ko, may gumagalaw. Dahil kahit gusto mong magpakatatag, kahit sabihin mong hindi mo kailangan ng sino man, nananatili ka pa ring isang ama. At ang isang anak na umamin ng ganoon, hindi iyon maliit na bagay. Nang matapos akong punasan ng shotgun, inilagay ko ito sa lugar. Ikinandado ko ang aparador at bumalik ako sa silya. Noon lang ako tumingin sa kanya. At bakit mo sinasabi iyan ngayon? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Dahil napag-usapan namin at tingin ko, hindi namin na-appreciate ang lahat ng ginawa mo para sa amin pa. Tapat ang kanyang mga salita. Napansin ko iyon. Pero naunawaan ko rin na hindi lahat sa bahay ay iisa ang iniisip. Dahil habang nagsasalita ang isa ng ganoon, ang iba ay patuloy na tumitingin sa akin na parang ako ay isang sagabal. Isang bagay na nandoon lang dahil hindi pa nila alam kung paano ako aalisin. Sinabi ko lang sa kanya, masaya akong naintindihan mo, pero hindi iyon nagbabago ng anumang bagay. Ang mga patakaran ay nailatag na. Tumango siya ng tahimik, tumayo at umalis. At ako nanatili ulit akong mag-isa, kasama ang aking kape sa tabi, nag-iisip kung paano ako umabot sa puntong iyon dahil hindi madaling tumanda at mapagtanto na kailangan mong maglagay ng mga limitasyon sa sarili mong mga anak. Pero minsan, iyon lang ang paraan upang hindi mawala sa kontrol ang mga bagay. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, sinuri ko ulit ang mga papeles ng kalmado. Kinuha ko ang envelope kung saan ko iningatan ang titulo ng bahay, ang mga papeles ng abogado. Lahat ay maayos. Gusto kong maging sigurado na kung sakaling may dumating na may kakaibang ideya, handa akong ipagtanggol ang akin. Hindi nanginginig ang aking kamay sa paggawa nito. Pag-iingat lang. Tulad ng isang nag-aayos ng mga seradura bago matulog. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang nangyari kinabukasan. Dahil pagkasikat ng araw, habang naghahanda ako ng kape, narinig ko ang isang ingay sa entrada. Pumunta ako para sumilip
at nakita ko na ang isa sa aking mga anak, ang bunso, si Benji, ay sinusubukang pilitin ang kandado gamit ang isang heramyenta. Hindi niya ako nakita agad. Nanatili akong nakatayo sa pinto ng kusina, nakatingin ng tahimik, naghihintay, at nang mapagtanto niyang nandoon ako, huminto siya. "Anong ginagawa mo?" tanong ko. Mahina, pero matigas ang boses. Lumingon siya, tense ang mukha. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa simula. "Wala pa, tinitingnan ko lang." Hindi ko na tinapos ang paliwanag. Lumapit ako ng dahan-dahan, nakalagay ang mga kamay sa bulsa, at nagsalita ako ng diretsyo. Nakatingin ako ng matalim sa kanyang mga mata. "Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Alam ko ang ginagawa mo at sasabihin ko sa iyo ng isang beses lang. Ang sinumang gustong manatili rito ay gagawin ito sa pamamagitan ng paggalang sa aking mga patakaran. Ang hindi, kunin ang gamit at umalis. Ganoon lang kasimple." Yumuko siya. Pero wala nang sinabi pa. Inilagay niya ang heramyenta sa bulsa at naglakad siya papasok ng dahan-dahan. At ako, nanatili ako roon na nakatayo sa harap ng gate. Masikip ang puso pero matatag. Dahil minsan, kahit masakit, kailangan mong ipakita na ikaw pa rin ang may-ari ng iyong bahay. Nang hapong iyon, pagkatapos ng nangyari, nagpasya akong huwag manatili lang sa galit. Kinuha ko ang telepono, tinawagan ko ulit si Don Carding, ang abogado. Hiniling ko na pumunta siya sa bahay. Kailangan kong ilagay ang lahat sa papel sa isang mas malinaw na paraan. At nang dumating siya, ipinaliwanag ko. Gusto kong magkaroon ng akta notaryal kung saan nakasaad na habang nabubuhay ako, akin ang bahay na ito, hindi maililipat, hindi magagalaw. At anumang pagtatangka na paalisin ako rito o baguhin ang mga bagay nang wala ang aking pahintulot ay ituturing na ilegal. Kinuha ni Carding ang lahat ng detalye. Isinulat niya ang dokumento doon mismo sa dining room. Habang ang aking mga anak ay nakatingin mula sa pasilyo, tahimik. Alam nilang wala silang magagawa. Pumirma na kami sa akta. Ako, nang may matatag na pulso. At nang umalis ang abogado, umupo ako ulit sa aking silya, mataas ang noo, dahil iyon ang huling piraso na kailangan ko para maging panatag. Pero syempre, hindi ka maaaring magtiwala ng lubusan. At ang nangyari pagkatapos ng ilang araw ay isang bagay na nagpatunay sa akin na kahit maglagay ka ng lahat ng legal na hadlang, may mga bagay na nalulutas lang sa isang paraan. Sa pamamagitan ng karakter, ng presensya, ng tamang pananalita. At ang bahaging iyon, hindi ninyo madaling maiisip. Lumipas ang maraming araw, nanatili ang bahay sa siksik na katahimikan. Parang naghihintay ang lahat kung sino ang mangangahas na sirain muna iyon. Nagpatuloy ako sa aking nakasanayan. Maagang gumigising, naghahanda ng kape, walis sa bakuran ng kalmado. Tinitingnan ang mga halaman na nasa tabi ng bintana at kahit mukhang pareho ang lahat sa labas, alam kong may gumagalaw sa loob. Dahil pagkatapos ng nangyari sa kandado at sa abogado, wala nang sino man sa aking mga anak ang nagsalita ng diretsyo sa akin. Pero hindi ako inosente, anak. Maaari kang tumanda, maaari mong mawala ang buhok, ang lakas sa iyong mga kamay. Pero ang ulo, kung inaalagaan mo, patuloy na gumagana. At napansin ko ang kanilang mga kilos, ang kanilang pag-alis, ang kanilang mga tawag, ang mga bisita na dumarating ng walang pasabi at hindi ako binabati. Na parang ako ay invisible sa sarili kong bahay. Isang umaga, habang nakaupo ako sa bakuran at nililinis ang alikabok sa aking lumang radyo, narinig ko na ang gitnang anak, si Marco, ay nakikipag-usap sa telepono sa kusina. Hindi ako lumapit, pero mula sa kinatatayuan ko, malinaw na naririnig. Sinasabi niya ang tungkol sa mga papeles, tungkol sa paggawa ng tramit ng mas maaga, bago pa maging mas komplikado. At doon ko kinumpirma. Hindi nila hahayaan na manahimik ang mga bagay. Kahit na pumirma ako sa abogado, naghahanap pa rin sila ng paraan upang makuha ang akin, upang paalisin ako sa aking lugar. Nang hapong iyon, nagpasya akong gawin ang isang bagay na ipinagpaliban ko. Umalis ako sa bahay, dala ang aking mga susi at ang kandado sa bulsa. Dumiretso ako sa notaryo ng bayan. Hawak ko ang envelope kasama ang lahat ng aking mga papeles, ang mga pirmadong dokumento. Pagdating doon, kinausap ko ang punong notaryo.
isang matandang lalaki na kilala na ako dati, noong binili ko ang lupa kung saan nakatayo ang bahay. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon ng walang adornments. Ang aking mga anak ay naghahanap ng paraan upang kunin ang akin, at gusto kong mas itali pa ang lahat, na maging nakasulat na konstansya na ang bahay na ito ay akin hanggang sa huling araw na humihinga ako. At kung susubukan nilang galawin ng isang papel nang wala ang aking pahintulot, papasok sila sa isang malaking legal na problema. Agad na naintindihan ni Don Bona. Pinapirma niya ako ng isang karagdagang dokumento, isang uri ng sworn statement. At inarkibo niya ang isang kopya sa kanyang opisina. Nang matapos ako, umalis ako roon ng mas kalmado ang ulo. Dahil hindi na lang ito tungkol sa mga salita sa pagitan ng pamilya. Ngayon, nasa panig ko ang batas, sa paraang walang sinuman ang makakabali nito. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko na lahat sila ay nagtitipon sa sala. Hindi ko alam kung nagkataon lang o naghihintay na sila ng isang bagay. Iniwan ko ang aking mga papeles sa silid at umupo ako sa aking paboritong silya. Noon, tumayo ang bunso. At nakatingin sa akin ng may paghahalo ng kaba at galit, sinabi niya ng malakas, "Pa, kailangan nating mag-usap." Ginawa ko siyang senyas para magsalita. At doon, sa harap ng lahat, binitiwan niya ang inaasahan ko, na nakipag-usap sila sa isang abogado sa sarili nilang gusto nilang gumawa ng transpaso, na sinasabi nila na wala na ako sa kondisyon para pangasiwaan ang mga bagay ng mag-isa. At habang sinasabi niya iyon, napansin ko na ang ilan sa aking iba pang mga anak ay tumatango, na parang nasa parehong plano silang lahat. Naghintay ako na matapos siya. At nang sa wakas ay nagkaroon ng katahimikan, tumayo ako ng dahan-dahan, sumandal sa dalawang kamay sa braso ng silya. Tiningnan ko silang lahat, isa-isa, nang walang pagmamadali. At sinabi ko sa kanila ng may matatag, malinaw na boses, nang hindi sumisigaw. Sa tingin ninyo, dahil may puting buhok na ako at mas mabagal maglakad, hindi na ako nakakaintindi, tama? Sa tingin ninyo, maaari kayong magdesisyon para sa akin, na maaari kayong maglaro bilang mga may-ari nang hindi ninyo itinayo. Pero nagkakamali kayo. Dahil maaari akong maging matanda. Oo, pero hindi ako tanga. Naayos ko na ang lahat at inaabisuhan ko kayo ngayon para hindi kayo magsayang ng oras. Kung sino man sa inyo ang susubukan na galawin ang isang papel, baguhin ang isang bagay nang wala ang aking pahintulot, haharapin ninyo ang batas at haharapin ninyo ako. Nagkaroon ng napakalaking katahimikan. Naririnig ang huni ng ref. Walang nangahas na magsalita kahit ang bunso ang nagsimula ng lahat. At ako, sa halip na umupo ulit, naglakad ako patungo sa pinto. Kinuha ko ang kandado mula sa bulsa at inilagay ko ulit sa gate. Isinara ng matatag. Pagkatapos, dala ang mga susi sa kamay. Lumingon ako at idinagdag. Simula ngayon, kung may gustong pumasok o lumabas, ito ay sa ilalim ng aking mga kondisyon at ang sino mang hindi sumasang-ayon, umalis. Matanda na ako, oo, pero may lakas pa rin ako para isara ang pinto na ito ng mag-isa. At ganoon ang ginawa ko. Iniwan ko ang bahay na nakakandado sa loob, na nakalagay ang kandado. Umupo ako ulit sa silya, binuksan ang aking radyo, at nakinig ako sa lumang musika. Samantala nagkalat ang iba ng tahimik. Dahil doon, sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang lolo, ang walang kwentang matanda, ay naguutos pa rin sa sarili niyang bahay. At habang nabubuhay ako, walang sino man ang makakakuha sa akin ng akin. Pero gayunpaman, may nagsasabi sa akin na hindi pa tapos ang kwentong iyon. Dahil kapag pumasok ang pagmamataas sa puso ng mga tao, palaging may isa pang pagkilos. At handa ako sa anumang darating. Pagkatapos ng hapong iyon, nang nilinaw ko ang mga bagay na nakakandado ang pinto at ang susi ay nakatago sa aking bulsa, naisip ko na baka lang, hihinto na ang mga bagay na maiintindihan ng aking mga anak ng isang beses at para sa lahat na hindi na ako nilalaro. Na hindi ako isang matanda na maaaring manipulahin ayon sa gusto nila. Pero nagkamali ako. Dahil kapag kasama ang pera, kapag pumasok ang ambisyon sa puso ng mga tao,
Hindi na ganoon kalaki ang bigat ng paggalang. At sasabihin ko sa inyo, kahit pa pinalaki mo sila, pinakain, dinala sa doktor noong bata pa, minsan nakakalimutan ng mga anak. Mabilis silang nakakalimot. Isang Huwebes ng umaga, naaalala ko ng mabuti. Dahil tuwing Huwebes gusto kong linisin ang bakuran. Nang araw na iyon, nagwawalis ako, habang mababa pa ang sikat ng araw. Nang marinig ko ang isang kakaibang ingay sa labas ng rehas, sa una naisip kong hangin lang. Pero hindi. Lumapit ako ng dahan-dahan at nakita ko ang isang lalaki, isang hindi pamilya. Pinipilit ang kandado gamit ang isang heramyenta, isang estranghero. Bata. May cap at madilim na salamin. Hindi niya ako nakita. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa porch hanggang sa tumingala siya at nagyelo nang makita ako roon. May hawak na walis. Sino ka? Tanong ko. Nang hindi tinaas ang boses, hindi sumagot ang lalaki. Binitiwan niya ang heramyenta, umatras siya, at sa sandaling iyon, nakita kong lumabas ang bunso kong anak, si Benji, mula sa gilid ng bahay. Nakita ko ng malinaw, maputla ang mukha. Nakatingin sa akin na parang nahuli niya ako sa gitna ng isang kasalanan. Anong nangyayari dito? Tanong ko ulit, sa pagkakataong ito, tumitingin ng diretso sa aking anak. Nagatubili siya. Nagkamot ng likod ng ulo at sa huli, binitiwan ng medyo kinakabahan. Kaibigan ko, tutulungan lang akong palitan ng kandado. Doon, naunawaan ko ang lahat. Hindi siya kaibigan o anumang bagay na ganoon. Dinala niya ito upang subukang paalisin ako sa sarili kong bahay, upang sirain ang kandado at pumasok ng hindi humihingi ng pahintulot. At sasabihin ko sa inyo, Misho, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay sa aking dibdib, hindi kalungkutan, hindi galit. Ito ay isang malamig na katiyakan, isa sa mga masakit pero hindi iniiyak. Kaya hanggang doon tayo umabot? Sabi ko, nang hindi gumagalaw. Magdadala ng mga estranghero sa bahay ng sarili mong ama para pilitin ang isang pinto. Yumuko siya. Mabilis na umalis ang lalaki. Halos tumatakbo. Iniwan ang heramyenta na nakakalat sa sahig. Yumuko ako. Kinuha ko ng kalmado at ibinigay ko sa kamay ng aking anak. Kunin mo ito, sabi ko, at pakinggan mo ako ng mabuti. Sa susunod na susubukan mo ang ganoong bagay, hindi ako magsasalita. Tatawag ako sa pulis. At matatapos na ang usapan. Tumango siya ng tahimik, kinuha ang heramyenta at naglakad papasok. At ako, nanatili ako roon na nakatayo, sa harap ng gate, masikip ang puso, pero matatag. Dahil minsan, kahit masakit, kailangan mong patunayan na ikaw pa rin ang may-ari ng iyong bahay. Nang hapong iyon, pagkatapos ng nangyari, nagpasya akong huwag manatili lang sa inis. Kinuha ko ang telepono, tinawagan ko ulit si Don Carding, ang abogado. Hiniling ko na pumunta siya ulit. Nang dumating siya, ikinuwento ko ang lahat ng nangyari. Detalye sa detalye. Siya, seryoso, sinabi, Don Mateo, ito ay lumalagpas na sa simpleng away pamilya. Iba na ito. Kung gusto mo, maaari kaming maglabas ng akta at ipaalam sa mga awtoridad. Iniisip ko iyon sandali. Tinitingnan ang aking mga kamay. Hindi na ganoon kalakas tulad ng dati, pero gumagana pa rin para magsulat, para pumirma. Gawin mo, sabi ko. Gusto kong maging nakasulat ang lahat. At kung kailangan nilang pumunta sa bahay, hayaan na maintindihan ng aking mga anak na hindi na ito laro. Nang gabing iyon pumirma ako sa akta. At kinabukasan, 2 opisyal ang dumating sa bahay kasama ang abogado. Hindi ito iskandalo, hindi na kailangan. Pumasok lang sila, kumuha ng tala, iniwan ang notification na nakadikit sa pangunahing pinto. Isang opisyal na dokumento. Sinasabi na ang ari-arian na iyon ay hindi maaaring pakialaman ng walang malinaw na pahintulot ng may-ari. Na sa kasong ito, ako, nang makita iyon ng aking mga anak, ang ilan ay nainis, ang iba ay nanatiling tahimik, pero wala ni isa ang nangahas na magsalita ng diretso sa akin. Umupo ako sa aking paboritong silya, binuksan ang radyo at nagpatuloy ako sa aking buhay. Dahil sa puntong iyon, ang tanging mahalaga sa akin ay magkaroon ng kapayapaan.
Hindi paghihiganti, hindi away, kapayapaan lang. Nang gabing iyon, habang nakatingin ako sa bintana na may bituin na kalangitan, naisip ko kung paano nagbago ang lahat. Kung paano ako napunta mula sa pagiging ama na nag-aalaga sa kanila, nagpapakain, sa pagiging matanda na sagabal sa kanila. At naunawaan ko na iyon, gaano man kasakit, maaaring mangyari sa sino man. Pero naunawaan ko rin ang isa pang bagay, na mawawala lang sa isang tao ang hindi niya ipinagtatanggol. At hindi ako handang mawalan pa ng anuman. At kahit mukhang ito na ang katapusan ng kabanata, sa totoo lang, may kulang pa. Isang detalye na maglalagay ng lahat sa lugar. Isang detalye na hindi inaasahan ng aking mga anak. Dahil minsan, kapag sa tingin mo ay nakita mo na ang lahat, nagbibigay pa ng isang last turn ang buhay. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng pagbisita ng mga opisyal, ay halos ganap na katahimikan sa bahay. Walang naririnig na tawa, ni away, ni kahit ang TV na nakabukas. Bawat isa ay parang naglalakad sa sarili nilang mundo. Dahan-dahan. Na parang hindi na pareho ang bahay. At sa isang bahagi, totoo iyon. Hindi na ito ang lugar kung saan ginagawa ng lahat ang gusto nila. Ngayon, ako ang naglalagay ng mga patakaran at sasabihin ko sa inyo, hindi madaling tumanda at kailangang ipilit ang paggalang ng ganoon. Pero minsan, wala nang ibang pagpipilian. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran ng may parehong pag-iingat, lumapit sa akin ang isa sa aking mga apo, ang panganay. Siguro mga 20 taong gulang na. Matangkad, payat. May mukha na hindi pa alam kung saan siya nakatayo sa buhay. Nanatili siya roon sandali, nakatayo sa tabi ko, walang sinasabi. At pagkatapos ng ilang sandali, binitiwan niya. Lolo, sabi nila, hindi ka na dapat mabuhay ng mag-isa. Inilagay ko ang aking mga kamay sa hawakan ng walis. Tiningnan ko siya ng dahan-dahan at tinanong ko, at ano sa tingin mo? Yumuko siya. Hindi ko alam. Sinasabi ko lang ang narinig ko. Nanatili akong nakatingin sa kanya sandali pa. At sumagot ako ng kalmado. Maaari kang mapalibutan ng mga tao, at gayon paman, maging mag-isa ka pa rin, anak. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming tao ang nasa bahay, kundi kung sino ang tunay na gumagalang sa iyo. Tumango siya na parang may nauunawaan sa unang pagkakataon, at iniwan niya akong mag-isa ulit kasama ang aking mga iniisip. Pero nang gabing iyon, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakahiga na ako. Nakabukas ng mahina ang radyo. Nang marinig ko ang isang malakas na ingay sa pangunahing pinto. Tumayo ako ng dahan-dahan, walang pagmamadali. Kinuha ko ang tungkod baka sakali. At lumabas ako sa pasilyo. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa labas. Mga tao na nagsasalita ng mahina. At doon ko naunawaan, sinusubukan nilang pumasok ulit. Sa pagkakataong ito, hindi nang patago. Sa pagkakataong ito, ng diretsyo. Hindi ko binuksan ang ilaw. Nanatili lang ako roon, tahimik, naghihintay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng may malakas na tunog. May sumira sa kandado. Pumasok ang dalawa sa aking mga anak. Ang bunso at ang gitna. Tense ang mukha na parang may gagawin na hindi na maaaring pigilan. Anong ginagawa ninyo? Tanong ko mula sa dilim. Huminto sila. Nagulat nang makita akong nakatayo roon. Walang takot. Ang bunso ang unang nagsalita. Pa, hindi na ito maaaring magpatuloy. Hindi mo kami maaaring ikulong. Bahay ito ng lahat. Doon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi galit. Hindi sakit. Isang malamig, matatag na kalmado. Parang alam na alam ko kung ano ang eksaktong gagawin. Ang lahat? Sabi ko, humakbang palapit sa kanila. Nang lahat? O akin? Tuminginan sila sa isa't isa. Hindi nila alam kung ano ang sasagutin. Kaya, sinabi ko sa kanila, bukas na bukas, magkakaroon kayo ng sorpresa. At sinisigurado ko sa inyo, hindi ninyo magugustuhan. At tumalikod ako. Bumalik ako sa aking silid. Isinara ko ang pinto gamit ang susi. At humiga ulit ako na parang walang nangyari. Dahil dumating na ang oras para gawin ang huling pagkilos. Ang pangwakas.
At sa pagkakataong ito, wala nang balikan. Kinaumagahan, nagising ako bago pa sumikat ang araw. Hindi ko na kailangan ng relo para malaman na maaga pa. Ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana ay nagsasabi na sa akin. Umupo ako sa gilid ng kama. Inilagay ko ang aking mga paa sa sahig ng kalmado. At bago ako tumayo, binuksan ko ang drawer kung saan ko iningatan ang mga susi at ang envelope na may mga papeles ng abogado. Ito na ang oras. Nang gabing iyon, noong pumasok ang aking mga anak sa pamamagitan ng pagsira sa kandado, naunawaan ko na hindi na lang ito tungkol sa paggalang. Isyu na ito ng dignidad. At kung may isang bagay na hindi ko kailanman mawawala sa buhay na ito, kahit pa maging lubusan akong mag-isa, iyon ay ang aking dignidad. Dala ang envelope sa ilalim ng aking braso at ang mga susi sa bulsa. Isinuot ko ang aking light blue na damit. Iyon ang palagi kong ginagamit para sa mga mahahalagang bagay. Bumaba ako sa kusina. Naghanda ako ng kape tulad ng bawat umaga. At ininom ko ito nang walang pagmamadali. Nakatingin sa bintana habang dahan-dahang lumiwanag ang langit. Pagkatapos kinuha ko ang tungkod, ang sombrero at umalis ako sa bahay. Isinara ang pinto gamit ang susi sa likod ko. Sa pagkakataong iyon, hindi ako nagpunta sa hardware o sa notaryo. Dumiretso ako sa Registry of Property. Doon, kasama ang abogado na naghihintay sa akin, pumirma kami sa mga papeles na inihanda na niya noong nakaraang araw. Ang formal na pagbebenta ng bahay, pero hindi sa aking mga anak. Hindi sa sinuman sa pamilya, sa isang panlabas na mamimili. Isang mapagkakatiwalaang tao ni Don Carding na nagbayad ng tamang halaga at walang interes na manatili roon. Tanging sa lupa, sa investment. Nang mapirmahan at masilyuhan ang lahat, umalis ako roon ng kalmado ang puso. Hindi na ito ang aking bahay, pero hindi na rin ito sa kanila. At sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na maaaring magtunog na malamig. Hindi ako nasaktan dahil ang bahay na iyon ay hindi na ang tahanan na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ngayon, ito ay mga pader lang kung saan wala nang natitirang paggalang. Bumalik ako malapit sa tanghali. Binuksan ko ang pinto gamit ang susi sa huling pagkakataon. Ang aking mga anak ay nandoon sa sala. Nakaupo, naghihintay sa akin. Tiningnan ko sila, isa-isa, nang walang pagmamadali at sinabi ko, ito na ang huling beses na papasok ako sa pintong ito. Ang bahay ay hindi na akin. Ibinenta ko na. Nakita ko kung paano nagbago ang kulay ng kanilang mga mukha. Ang ilan ay biglang tumayo. Ang iba ay nanatiling tahimik, hindi nakakaintindi. Paano mong ibinenta? Tanong ng bunso, halos sumisigaw. Ganoon ang narinig mo, sagot ko, sumandal sa tungkod. Ang bahay ay hindi na atin. Sa loob ng ilang linggo, kailangan ninyong maghanap ng ibang lugar na titirhan. Ang katahimikan na nanatili pagkatapos noon ay hindi maipaliwanag ng mga salita. Parang tumigil ang oras. At ako, lumapit lang ako sa mesa. Iniwan ko ang mga susi doon, kasama ang walang lamang envelope, at idinagdag ko. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa inyo. Pinalaki ko kayo, inalagaan ko, ipinagtanggol. At gayon paman, tinawag ninyo akong walang kwentang matanda. Tinrato ninyo ako na parang wala akong halaga. Kaya, ngayon oras ko na para magdesisyon. At nagpapasya akong magsimulang muli. Kinuha ko ang aking sombrero. Isinuot ko ng kalmado. At tumalikod ako. Naglakad ako patungo sa pinto. Binuksan ko. At bago ako lumabas, huminto ako sandali para sabihin ang huli. Mas gusto kong matulog sa ilalim ng puno kaysa mabuhay sa isang bahay na hindi na ako iginagalang. At sa iyon, umalis ako. Naglakad ako ng dahan-dahan sa kalye nang hindi lumingon. Alam kong ito ang katapusan ng isang kwento. At ang simula ng isa pa. Dahil hindi pa huli ang lahat para muling isulat ang sariling landas. Kahit na may tungkod sa isang kamay at ang puso ay medyo pagod na. Kaya, umalis ako. Umalis akong dala ang aking tungkod at sombrero. Hindi ako lumingon. Alam kong tapos na ang isang kwento. Doon, sa harap ng lahat, nalaman nila ang totoo. Na ang walang kwentang matanda ay nagbenta ng bahay. Hindi sila ang nagwagi. Nagpasya akong mamuhay ng may dangal, kahit mag-isa. Hindi ninyo kailangan ng isang bahay kung walang respeto.
Sa edad ko, ito na ang simula ng bagong kabanata. Kung nakinig kayo sa kwento ko, nagpapasalamat ako. Sana maging aral ito sa inyo. Mag-subscribe at mag-share. Marami pa akong kwento. Kwentuhan mo ako.